Sa paglalakad ko at paghahanap ng makukuha kong panggatong, umabot ako dito sa area na to kung saan may mga tanim na kamuti. Ayo, itong area na to malinis, malawak. So dito nakilala ko ang nakatira dito si Kuya Hermano. May bata siyang kasama o apo niya. Binigyan ko ng kumuha ako ng buongon. Binigyan ko yung apo niya, si Bibi. Kumain si Bibi. Kawawa naman si Bibi, yung asawa niya naghiwalay, o yung ina at ama niya naghiwalay. Bata talaga yung mapiktuhan pag naghiwalay yung mga magulang. Baka makatanggap kami dito ng blessing, mga kapamilya. Babalik ako dito, bibigyan ko sila ng grocery dito. Ito si Kuya, di rin makapagtrabaho si Kuya, buhat ng nagbabantay ng bata. Asawa mo ya, saan? Di rin si Kuya masyado makarinig, mga kapamilya, dahil may mahina yung pandinig. Ito yung area kung saan siya yung nagbabantay dito, nag-aalaga. May mga pananim siya. Di ko naman nakalain, mapadpad ako dito, kakahanap ko ng panggatong, kahit tangkay ng niyog, wala. So lahat ng ito may plano siguro ang Panginoon para makita ko yung sila ni Kuya dito. Ito yung bahay ni Kuya. Magtatanim siya dito at nangunguling at nakapang lolo mo, mga kapamilya, na may makita tayong batang nadadamay sa mga hiwalayan. Yun, kumakain siya ng buongon na bigay ko. Sana magkaroon kami ng konting masisib. Pupuntahan ko yun dito, mga kapamilya, para abutan natin ng pagkain man lang. May gatas at mga candy, biskwit yung bata. Madali lang kasi yung mga binata mag-aasawa kung magsasama, syuta, magsama agad. Tapos pagka magkaroon na ng anak, wala palang mga trabaho, mag-aaway-away, resulta magkahiwalay. Ang ganda ng pwesto niya dito, malamig, mga kapabili. At kung ganito man lang ang mangyayari, lalo na sa mga kabataan ngayon, wag na lang kayong ganyan. Kaso lang, sa ganung mga edad kasi, hindi naman sila nakikinig kung ano yung ikakabuti sa kanila. Mag-aral muna kayo, Mag-aral na lang muna kayo bago isipin yung ganun, magsama-sama. Tapos di naman ninyo mapanindigan. Ang resulta, ang bata yung kawawa, maiiwan sa lolo't lola. Yung lolo't lola din, walang-wala na rin dahil matanda na, hindi na makapaghanap buhay. Sila yung madadamay sa ganitong sitwasyon. Kawawa talaga siya. Kumakain ng kinuha ko nung buongon doon. Yun, yung buongon, kinuha ko, tapos binalatan, binigay ko sa bata. So, salamat sa inyong panonood, mga kapamilya, at salamat sa inyong suporta. Pagka umangat talaga yung channel namin, mga kapamilya, lalo na yung YouTube channel ng Analisa Cares, para talaga ito sa ating mga kababayan dito. May mga tanim din siya dito na tubo. So malawak din yung kamuti ni Lolo Hermano dito, Masipag din yung matanda.
So, ganda din na napunta ko dito. So, ito yung mga kinakahoy ko mga kapamilya. Oh. Yan. Andun pa sa baba. Diyan banda. At yung bahay ni Lolo, andun. Yun oh. Yan. Yan ang isa sa aming babalikan dito mga kapamilya. So, ganun lang yung buhay natin pag mayroon tayo. So, huwag tayong makalimot na sa paligid natin mayroon ding mga taong salat sa pangangailangan. Buinas pa rin ako mga kapamilya kahit dito ako sa area na to na parang wala kang makikitang mga kahoy, pero dito yung mga kahoy oh. So di na ako mahihirapan maghanap. Tapos mayroon pa ditong mga niyog na di naiipon. Bagong kupra kasi itong area mga kapamilya. To yung mga niyog. Nagkalat pa. Ayan. So di nila naiipon ng maayos. So ang sadya ko lang dito, ito talagang mga tangkay. Malakas kasi ito umapoy. Di pa rin malas, dalawa yung purpose natin dito. Pangangahoy at saka nakikita natin sila ni Kuya. No? Doon. Ito kasi mga kapamilya, pagka wala akong ginagawa, pagka gusto kong mangangahoy, naglakad-lakad ako dito sa bundok hanggang sa napunta ko sa area dito na malinis, maganda, maraming mga pananim. Yung pala, may bata pala doon na naipit sa problema mag-asawa, no? Iwan na lang basta-basta, yun talaga ang mangyayari. Kaya yung mga binata at dalaga dyan, mag-isip-isip talaga kayo. Madali lang yun sa umpisa, pero katagalan, away ang labas. So, banatan ko muna itong mga tangkay na to. So, dito ako mga kapamilya ngayon. Ng kahoy tangkay ng niyog. Doon sa ibabaw yung nakita nating lolo at isang bata mga kapamilya. Kakaawa yung kalagayan, kaya pagka magkaroon talaga kami ng pagkakataon or may kami na blessing, pupuntahan ko yan dito mga kapamilya. Babalikan ko yun talaga sila dito kasi yung si lolo di makapag ng uling niya, buhat ng nagbabantay siya ng bata or minsan sinasama niya sa trabaho, kaya gipit din sila, parang wala din silang pambiling pagkain, buhat ng yung uling niya di pa nabinta. Kaya may purpose talaga yung Panginoon na makarating ako dito sa area nila para naman maabutan ko ng konting tulong yung bata. Pinakain ko kanina ng buongon, kumain naman kasi nagugutom yata yun. Uuwi na rin ako nito mga kapamilya kasi tapos naman ako ng mga kahoy at parang nagugutom rin ako. Kakain muna ako nitong niyog na may turok, no? May buwa to mga kapamilya. Buwa yung kakainin ko kasi para di ako masyadong humahapdi yung tiyan ko eh. Tagal-tagal na rin akong di nakakain nito, kaya subukan ko ngayon kumain. Nakikita ko to dito sa may damuhan. Kaya bibigwasan ko muna to para na ito mga kapamilya, nabiyak na, kukunin ko na tong buwa. So ayan mga kapamilya, ganito kalaki yung buwa niya. So kaway-kaway sa mga kumakain nito. Ako talaga, lantakan ko talaga to. Matamis-tamis din mga kapamilya.
Minsan yung iba ganito kalaki, ano na matabang, pero ito matubig siya, no? At saka matamis. Tinitingnan ko yung bahay nila ni Kuya kung nag-aaso na. Hindi talaga nag-aaso, hindi yata nagsaing. Baka may ano sila, no? Yung bahaw. So, ayan talaga yung masaklap na katotohanan sa atin dito sa mundo na mayroon talagang naghihirap. Sarap ng ano, buwa. Ano kaya sa Tagalog tong buwa? Hindi ko alam. Bahala na, basta kaya dito sa Bisaya, buwa ito. Ano na rin sa ano, sa tiyan. Kain-kain lang muna tayo habang inaano natin tong kalagayan nila ni Kuya dito at sa kanyang apo. Sarap lang talaga ng buhay itong mga ano, kasi mga binata, dalaga, flirting hanggang sa maglilibin, pag nanganganak, magsilayasan. Maging responsible naman sana sa ating mga ginagawa, no? Yung bata ang kawawa dyan. Pero di bali, makakabalik din ako dito pagka mayroon tayong blessing na makukuha mga kapamilya. Yung ano natin, paligid natin, maliwalas ang panahon dito ngayon mga kapamilya. At lahat naman tayo nabubuhay sa mundo, may kanya-kanya tayong misyon nga dapat tahakin mga kapamilya. Kami, ito yung misyon namin, kapag abot, makapagpasaya sa mga taong nangailangan. Hindi naman lahat na mabibigyan namin mga kapamilya, dahil yung mabigay din namin galing sa mga sponsor. So, yun talaga. Hindi lang magtatampo yung iba dahil di talaga namin afford na lahat. Bakit yung iba, yun ang binibigyan namin. So, kung tutuusin lang mga kapamilya, di ko na ibibigay yan kung sariling akin yan. No. Kaso, hindi ako ang pwedeng magpasya dyan, kundi ang sponsor na dapat ibigay ang kanilang mga inaabot para doon sa tutulungan at bibigyan natin. So, hanggang sa muli mga kapamilya, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang kasi bababa pa ako mga kapamilya, no? Alas 11:30 na. So, good luck sa inyo. Bye-bye mga kapamilya.